Picture tayo. Mapagpalang araw mga Quickie. So, sinupresa natin si Brother Benru. Hindi niya alam na pupunta kami. So, naisip lang namin na biglang bisitahin siya. So, syempre, mas maganda ngayon ganun eh. Para yung makikita mo talaga kung ano ba yung sitwasyon ng kennel. Pagpasok namin, grabe. Sobrang linis. Wala kang maamoy na baho or what. So, siguro, kasi sanay din kami sa aso. Kaya ano, pero ang linis. So, brother, baka pwede pakilala muna yung sarili mo sa ating mga viewers kung sino ka ba at anong ginagawa mo. Okay, ako po si Ruben Hiner ng Alagang Benru Kennel. Yun, boss. Salamat. Nagulat din ako. Pasensya na. O hindi pinaghandaan o ano. Kaya maraming salamat, pre. Thank you din, thank you. Sipin nyo, hindi niya pa pinagandaan nyo, pero ang linis. Pero bago ang lahat, gusto ko muna i-shoutout Bully Breeders, kay Ace, kay Brother Ace, Tall Ace, saka siyempre, yan o, Bully Grind. Yan, so, anyway, simulan natin yung ang vlog natin, yung, ano ba yung dati mong buhay? Ano ba si Benru dati? Tapos ngayon, baka pwede mo i-share sa atin. Okay. Paano ba to? Si Alagang Benru dati is, di ko alam kung tao ko o hindi kasi maganda buhay ko. Umano ako, may pera, maganda trabaho. 14 years ako sa Singapore. Maganda position. Talagang everyday, bukod sa sahod ko, talagang malakas akong kumita. Sa tip lang, marami. Yun nga lang, nagsusugal ako tulad ng sabong, ganyan. Pero yung sabong naman is, hindi sa akin hindi ko masasabi nagsisi ako. Talaga nag-enjoy ako at nagkapera ako. Ang medyo mahirap lang sa akin yung casino. Yun Yan. talaga. Casino sa akin ang nagpalubog. Dati lahat branded, meron ako. Na ano ko ba, pre? Na nakuha mo, nagamit mo, natikman mo na lahat. Oo, or lahat. Babae, lahat. iba. Pero yun nga, so nung nangyari, nalugmok ka. Lugmok ako dahil sa casino, bro. Dumating ako sa time na sa casino yung hinahabol ko na yung pinta. Makapinta. Hindi yung panalo, makapinta ka lang. Makapinta. Kasi bakarat lang ako eh. Ayokong sumugal ng maraming pagpipilian. Gusto ko player parang backer sabog. lang. Yes. So, maski alam kong banker, malakas ang banker nung time na yon. Kung di ko kaya, lakihan yung kaya ng isang banker, magpi-player ako. Para lang ako makapinta. So, addiction na siya. Kasi kala ko, wala akong ubos. So, addiction na siya talaga. Oo. Kaya talagang doon ka. Kasi pagdating mo na doon sa point na yun, wala na eh. Wala ka nang pakialam sa pera. Gusto mo na lang puminta. Kasi kala ko wala akong ubos, bro. Kala mo, wala akong hangganan. Oo, kaya patad ako ng tato, gano'n. Kaya, maraming lesson. Ayun ang mahalaga. Which is maraming lesson. Natuto ka sa lesson. Yes. Yan ang maganda. So, nung nag-down na down ka, paano simula? Kasi sabi mo nga, doon ka Singapore and then, paano ngayon? Ito, bilib na bilib ako. Ang ganda kasi nung kennel mo. Sobrang linis. Salamat. Kita mo naman yung talagang well-behaved, ang babait. So, paano ka napunta sa linyada na to? Kasi, pumunta, di ba, galing ako sa Singapore. Then, umuwi ako sa Pilipinas. Zero. Ubos talaga. Pamilya ko, wala. Anak ko, galit na sa akin na sabihan ako ng sarili kong anak na, huwag mo na kaming guluhin. Okay na kami. Talagang totally zero. So, talagang wala. Ubos ang mano, lahat. Wala talaga. So, syempre, tagal ko sa Singapore, tapos wala akong kaibigan. Dito. Parang, wala akong ganun ka-close, ganyan. Then, para hindi ako masyadong nalungkot, may nakita ako na dito, na askal, na aso askal. Inalaga ko, binibigyan ko ng pagkain sa kalsada. Until, laging nakasunod sa akin, until one day, na
napapansin ko, wala na siya, hindi ko na siya makita. Okay. Siguro, ewan ko kung anong Nangyari. nangyari na. Then, naisip ko na sana magkaaso ako. Yun. So, nag-start yan, nag-alaga ako ng aso, napakatapang. Oo, bully siya, exotic. Maganda. Maganda. Kaso napakatapang. Sobrang tapang. Yun. Simula doon, doon ako natuto. Kasi dati may pera ako, dati umuutos ka lang. Ngayon, eto na eh. Hands-on ka na. Hands-on ka na. Dating mga anak mo, hindi mo na aalagaan. Ito, kailangan mo na ng ibang treatment. Kailangan ako mag-adjust, kundi kakagatin ako. O, kinuha ko siya. Kumaga, ipapalaboy ko ba? Ibibigay ko ba sa iba? Paano naman yan, di ba? Kawawa naman. So, naging ano sa akin yun, naging natuto ako maski pa paano. So, doon ka na nag-start. Doon na ako nag-start. Kasi ito, nakita ko, ang ganda nung kaya nung siyempre nag-start ka, malamang hindi ganito yan. Oo. So, ano ba yung start mo talaga? As in, zero. Zero. Kasi ito si Cardi, paalaga to sa akin eh. Okay. So, ito na, di ba, si Rocco. Wala akong hanap buhay niyon eh, sa Singapore. Kasi that time, gusto ko na magpakamatay din. Alam ng kuya ko yan, alam ng mama ko yan. Parang dumaan ako sa anxiety. Depression. Yes. Parang gusto ko na supilin eh, wala na akong anak. May mga anak ako sa iba-ibang babae, sabay iba-ibang bansa. Kaya, yon. So, nanganak tong si Card. Paano ko na-turn yung... Hindi. Paano ko kinaya eh. Wala Ayun, diba? paano mo kinaya? Yun, pare, nagtinda ako ng fishball, siomai, tapos na ubi pandesal, pare. Ayos, okay ah. Oo. Kasi, no choice na ako eh. Kasi, kinuha ko yung si Cardi, kinuha ko siya. Kailangan responsibilidad. Yes, totoo. Even nagbibigay naman din yung nagpaalaga sa akin, talaga. Pero iba pagka ikaw na may alaga eh. Mas gusto mo yung special pet. Totoo. Yan. Matapang, sobrang tapang, wala nakakahawa kundi ako lang. Yun. Kasi siyempre may mga kalungkutan ako. Pagka sabihin ko sa family ko, ganyan-ganyan, minsan makakarinig ka pa na, kasi ikaw, ganon. Hindi mo naman maaalis sa kanila. Pag aso, puro, magaling. di ba, nakikinig lang, hindi sumasagot, di kasi sisihin, ganon. Malasing-lasing ka man. Ayun, ganon nagsimula yun. So I think, na-save ka nung aso. Oo, si Cardi. Yes. So, sinave ka niya, no? Kasi naisip mo nga yung na ano yung buhay mo, di ba? Sobrang depression. Then, yun na nga, aso talaga yung nag-save sa'yo. Eto na, nanganak na si Cardi. Okay. Eto na. Siyam sila, ako nag-welt. Siyam sila, naging share ko si Offset. Okay. 3 sila lalaki. Huwag daw akong pumili ng babae. So, si Offset, si 21 Savage, yung isa, basta 3 sila eh. Di, kinuha na, nung nagpaalaga sa akin yung aso niya, kasi sa kanya yung female. So, sa akin, masaya ako doon sa 3. Hindi ko nararamdaman yung pagod. Kasi parang, nagkaroon ako ng, nakalimutan ko yung mga problema eh. Tapos, parang natututo ko kasi, yung anak ko, hindi ko man lang nadadala sa clinic. Palitan ng Pampers. Ito ngayon, dampot ako. Talaga. Oo, ang dami akong stop sa Singapore. Na utos-utos. Pero ngayon, ako na. Ikaw na. Yan. Tapos, nakikitira ako. Kasi wala akong bahay. Zero talaga. Nagsimula ako sa kusina, pre. Yun. So, pinagtagpi-tagpi ko ngayon, lahat talaga, siguro, yung dumating ang aso, hindi aso ang nagparating, siguro yung taas. Naniniwala ako. Naniniwala din ako doon. Kasi, imaginein mo, paano akong magiging malinis ngayon kung hindi ako sa kusina nag-start? Kasi kainan yun eh. Oo nga. Di ba?
Lagi ako nakakahiya kasi nakikitira lang ako. Nakikitira lang ako tapos Baka mangamoy yung ano. Yes. Tapos ang hirap pa doon pagka dumarating yung family ng tinirahan ko, syempre hindi nila tanggap ang aso. Kailangan kong alisin yung aso. Kaya mas lalo akong nakikiusap sa iba. Nakikiusap sa kaibigan ko na pwede ba? Dito muna yung aso. Dito muna yung aso. Dumating sa time na tatlo yung bahay na pinupunta ko para linisin. Ganun ang naging ano sa aso. Grabe. Balik ko lang dumating si Offset. si Offset. Si Offset, tatlo sila, ayaw ko silang ibenta. Pero yung isa na ibenta, no choice ako. Kailangan kong bumili ng cage. At para panggastos nila. Kasi yung kapartner ko parang gusto ibenta si Offset. Maganda presyo. Ayoko. Kasi, paano ba to? Nag-start ako sa pagbubuli, hindi madali. Kaya kung mapapansin mo, napapansin din ng iba, hindi ako panay po sa group. Kasi hindi ako marunong talaga sa tumingin ng aso, yung bully. Hindi ko linya yan eh. Mahaba ang uso ni Offset. Sabi, nakakalaylak lang yan, mahal sa ganito yan. Kalakasan ng bully to noon. Sabi ko ganyan, marami daw akong, magpapadog food lang daw ako. Ayun ang tanda-tanda ko. Ayun yung naging phobia ko. Kaya naniniwala ako na kasabihan nila ngayon na dati yabangan. I agree. Totoo naman, totoo. I agree. Kasi galing ako, parang malungkot na ako, kaya ako nag-aso to stress out, mawala yung stress ko. Parang, sabi ko, ang dami, mas parang ganito. Kaya nadala akong mag-post sa mga group. So, itong si Offset dumating, medyo may parang, sabi ko, akin to share ko to Yung pagod ko, ako nag-wealth, lahat-lahat ng ganyan, akin to. Ayoko ibenta. Si Offset, mga offer sa kanya, umabot ng 500k, tapos naging 600, naging 900. Tapos yung offer niya sa show, mamaya na. Sasabihin ko kung paano. Ayan, abangan niya kung magkano yung offer sa ABKC show to. O ano, Tondo Bullies. Tondo Bullies. So, international show. Kay Kuya Wowo. Ayan. Abangan natin yung price reveal nung ano. So, balik tayo. So, nung, syempre, down na down ka. And then, ayan, dumating si Offset. Paano na bago yung buhay mo ni Offset? Kasi nga, ayaw mo siya i-let go Iba Si Offset kasi, ang puro sakit Talaga Kasi yung dumating si Offset, yung nagpaalaga sa akin, kinuha si Cardi. Binawi. Okay. Ang sakit sa akin yung first time yun Pero nag-aalala ako sa aso kasi hindi nakahawakan ng iba. Paano nila papakainin, paano nila papaliguan, paano nila bibigyan ng vitamins, pag-aalala. Pero eto si Offset At least meron akong bagong tuta. Ngayon, nalungkot ako. Sobra akong nalungkot ngayon. Binulungan ko yon si Cardi. Nasabi ko magsusumikap kami. Ng anak mo. Hahanapin kita. Bibiling kita. Nice. Yun. So, eto, medyo lumalaki si Offset na post ako ng post sa mismong Facebook ko lang. Sa Facebook ko lang. Nagkakaroon pa nga ng issue na ayaw ko daw ibigay si Offset. Doon sa may-ari. Pero, yun naman talaga ang totoo. Then, wala akong alam sa show. Okay. Wala akong alam sa show. Yung shooter ko, sabi, may show dyan sa Laguna. Puntaan mo, pre. Ganun. Kasi ko, bro, wala akong pera, pang mayaman lang yan. Kasi nga, sa mga natanggap ko ng una, yung natanggap kong parang nawalan ako ng confidence. Na ibang papadugpod ka lang, ganyan. Ng astigan. Tapos mayayaman sila, nakikita ko yung Facebook, mayayaman. Sabi ko, hindi na ako ganun Wala na ako So, eto,
Umatay kami sa show. Nanalo si Offset. Hakot. Grabe Oo, yun eh. oo, Naalala hakot ko siya. yun. Masayang-masaya ako yun. Kasi puro utang pa lahat kami yun. Yan, puro utang talaga. Wala akong alam, table, may utang ako ganito. Sabi ni Lolo, dapat talaga punta ka kasi Laguna to, Baluarte mo to. Sabi ko, Tapos? kaya go ako. Okay. Yun. Then, dumami yung stud ni Offset, pre, na hindi ko inaasahan. Umabot ng gano'ng karami? Naku po, malaki, bro kasi pati ako nagugulat eh. Gulat, grabe. Yung isang tao ko nga sabi sa akin, bumili na tayong parang machine binibilang pera. Putak to, umabot ng gano'n. Oo, pare. Six female every month. Wow. Pinakamababa. Kaya medyo na ko doon, namatay daw si Offset. Yan, mamaya ko na rin ikikwento. Sige, kwento natin na. Na namatay si Offset dahil over. Na over. Sa stud, but hindi naman siguro. Yun. So, doon na nga, kasi nag-start na doon, then, ayun na, nakaka-recover ka na. Naka-recover na. Siyempre, wala pa akong pambili ng female. Tatlo yung nabenta ko yung isang tuta. Yung pangalawa, nalulungkot naman ako. Mas gusto ng ibang tao si Offset. Kaya minsan, kapag ka may visitor, titignan yung aso. Hawak-hawak ko yung isang aso. Kinikindatan ko na yung bibisita. Kunwari siya. Kasi nasasaktan ako. Di ba? May feelings din yan eh. Pagka dalawa sila, tapos ang lalapitan si Offset. Syempre, yung mga bata yan, nagyayabangan din yan. Naaawa ako dun sa isa. Sabi ko, no choice. Kailangan ko siya i-let go. Sa maayos na pamilya. So, sa tito nga ni Mrs. Doon siya. Ganon. Tapos, bro, hindi ko akalain lahat ng blessing. Ito na. Hindi ko akalain na yung Panginoon magdadala sa iyo ng tulong, hindi tao ang pinadala, hindi kundi aso. Galing, no? Aso talaga. At kung ito magandang aral din to, pre. Hindi ko alam kung bakit tayo napunta rito, kung okay lang, go lang. Neto sa kwentuhan nito, para lang din maging aral. Kasi pabaya ako. Hindi ko naalagaan ng anak ko. Basta ako ang importante sa akin, nakakapag-send ka. Kaya yung asawa ko, nag-asawa ng iba, hindi ko siya masisi. Pabaya ako, totally. Pero kung hihimay-himayin mo ang lahat, aso ang nagturo sa akin, pare. Patient, dampot, ihi, linis. Diba? Kaya, sabi ko, ang galing. Binuo ako netong aso nito. At nilapit niya ako kay Lord. Ayun ang pinaka-importante. Bakit? Mamaya, kikwento ko rin na umano ulit ako eh. Parang nawala ulit yung faith ko eh. Kikwento ko mamaya, pre. Ang ano rito, si Offset nagturo sa akin lahat. At dati, hindi ako nagpipray eh. Kasi maganda posisyon ko, may sahod ako, pre. Maganda sahod ko. Nasa 200 plus 300. Oo, nasa pera natin. Kasi manager ako ng mga manager. 14 clubs ang hinahawakan ko. So, si Offset ang nagpakilala sa akin mag-pray. Kasi lagi kaming gipit ni Offset eh. Paano kami pandogpig namin? Dumating sa time na kailangan ko pa magbuhat ng maraming sako para lang bigyan ako ng 2 kilong dog food, bro. Grabe. Yun ang pinagdaanan ko eh. Kasi di ko na naano yung buhay ko dati. Pero si mama ko na sabi, ano ba yan? Dati kang ganyan. Oo, tinda ako kwek-kwek, bro. Fishball, siomai. Diba? Oo. Pero kung tatanungin mo ko yung buhay ko noon at ngayon, mas pipiliin ko pa rin yan. Oo, pa rin. Mas masaya ka ngayon. Malaki ang utang na loob ko sa mga aso. Yan sila
dahil sa kanila, sa mga aso, pare, nalalapit ulit sa akin yung mga bata. Galing, di ba? Yes. Dating wag mo na kaming chat-chat dahil ngayon, nabibisita Oo, ka dahil sa may interview, nagbago ka na, Papa. Galing. Ayun yung mas napalapit ako sa taas kasi lagi kaming gipit. Gipit. Dating ayoko nadidihado sa sabong. Gusto ko makahawak ng pinta. Pero ngayon, dahil sa aso, natuto akong makiusap. Pakumbaba. Oo, di ba? Ang laki ng dating ganyan. Tapos natuto akong pakiusap. Utang lahat yan. Kung mapapansin nyo hanggang ngayon, ayokong tanggalin yung mga crib type ko. Kasi dugot pawis namin. Kita mo, puro crib type. Kaya ko na magpaganyan. Dati puro crib type yan, bro. Puro crib type ang ko. Bakit? Ayun ang pinakamura, bro. Wala kami. Walang-wala. Hanggang sa isang nakilala, si Samuel Parsan. Utang ako ng cage. Ganon. Ayun. Naghulog-hulugan, ganyan. Oo. Ayos O talaga, pre, sagad kami kasi hindi pa ako ganun eh. Then, talaga si Offset. Talaga kayo. Sabay kaming nangangarap, bro. Sabay kaming nangangarap ni Offset. Sabay kaming ganyan-ganyan. Ito na pera, pre. Galing, no? Pero, sorry, maiba lang ako kasi pansin ko lang, laging nakabukas yung aircon, yung magkano bill mo dito para magka-idea sila? In a month? Yung kuryente nasa 22, 23, 24/7 siya eh. 23, grabe. Oo. Maski ako tatanungin mo ako kung saan ko kinukuha, hindi ko alam. Grabe. Hindi ko rin alam kung paano. God. Oo, hindi ko alam. Minsan nagsasabi na ako sa mga tao kung paano. Kung wala tayong, hindi ko na kaya. Kung paano, sabi naman nila, kuya, dito kami. Simula nang sinabi nila yon, mas inuuna ko sila. Mas, kung ano yung pangangailangan nila sa pamilya nila, mas nai-stress ako para sa kanila. Ako wala yung telepono ko, kundi pa ako para yung muling post ko na. Kung nakita nyo, follow nyo nga pala si Alagang Benru, si Benru hanapin nyo sa Facebook. Niregaluhan niya na ng iPhone 17 Pro Max. Regalo, sipin nyo yun. Kasi inuna ko yung mga tao ko eh. Yan, kailangan nila ng phone. Sabi ko, stress sila, mahirap. Kasi galing ako sa nag-alaga ng aso, pre. Kaya alam ko ang nararamdaman nila. Kailangan lang naman nila na may phone sila. Di ba? Maglibang-libang sila, gano'n. Kaya mas inuna ko sila. Dumating sa time na, pre, ako pa nanghiram ng telepono sa pang-video, inuna ko sila. Sabi nga sa akin ng isang tao ko na bumili ka naman ng charger kasi di tape eh. Nandito yata. Nandito ba? Wala. May tape. Charger, hindi ako sabi ko lang, think positive. Kaya hindi ako bumibili ng bago kasi may darating na bago. Nagkataon niya. Yes. Blessing. Eto na. Yan, puro si Offset na. Disaya na, di ba? Pare, share ko lang to. Disaya na. Eto na, saya. Dumating sa time na nalaman namin. Kasi sobrang mahal ko sila. At malaki ang utang na loob ko. Pinapa-check up ko sila. Dumating sa time yung pare, nalaman ko na may heart enlargement si Offset. Doon nadali si Offset. Yes. May heart enlargement siya. Tinaningan ako ng bet na max 9 months na lang. 9 months max. Max. And then max ang itatagal. Sige.